Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Earl Labadea ng CRC Balayan, Batangas Total Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating debosyon ng salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghay natin ang Judges chapter 4 verse 1 to 3 na may pamagat na Deborah the Fourth Judge. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming pag-aaralan ngayon. Habang tatalakayan namin ang tungkol kay Deborah bilang ikaapat na hukom, buksan ang aming puso at isipan. Turuan mo kaming matuto mula sa kasaysayan ng Israel at makita ang iyong katapatan sa gitna ng kinahan ng tao. Mangusap ka sa amin at hayaan mong ang minsang ito ay magbigay lakas, liwanag at pagbabago sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Ngayon ay aking basahin ang Judges chapter 4, 1 to 3. When Ehud was dead, the children of Israel again did evil in the sight of the Lord. Verse 2. So the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who dwelt in Haroset Hagoyim. And the children of Israel cried out to the Lord, for Jabin had 900 chariots of iron, and for 20 years fiercely oppressed the children of Israel. Ang Judges chapter 4 verse 1 to 3 ay simula ng kwento ni Deborah. Kaya kung ang title ay Deborah the Fourth Judge, ang mga talatang ito ang nagbibigay ng background kung bakit siya tinaas ng Diyos bilang hukom. Una, makikita natin dito ang paulit-ulit na cycle ng Israel. Pagkamatay ni Ehud, gumawa na naman ng masama ang Israel sa paningin ng Panginoon. Pinapakita nito na kapag walang matibay na espiritual na pamumuno ay hindi magiging tapat ang bayan. Kumabalik sila sa kasalanan. Hindi sapat ang pansamantalang tagumpay. Kailangan ang tuloy-tuloy na pagsunod sa Diyos. Pangalawa, dahil sa kanilang pagsuway, pinagbili sila ng Diyos sa kamay ni Jabin, na hari ng Kanaan, na naghari sa Hazor. Ang commander ng kanyang hukbo ay si Sisera. 20 taon silang inapi ng mabigat. Dito natin makikita na ang kasalanan ay may bunga. Ito ay pagkaalipin, paghihirap at pang-aapi. Hindi agad dumating ang kalayaan. Hinayaan muna ng Diyos na maranasan nila ang bigat ng kanilang paglayo sa Kanya. Pangatlo, na sila'y dumaig sa Panginoon, doon nagsimula ang paggalaw ng Diyos para sa kanilang paglilitis. Pinapakita nito na kahit paulit-ulit ang pagkakamali ng Israel, ang Diyos ay mahabagin pagtunay na pagdaing at pagsisisi. Siya ay handang magbangon ng tagapagligtas. At sa pagkakataong ito, si Deborah ang kanyang itinaas bilang kapat na hukom. Base sa title na Deborah the Fourth Judge, ang itinuturo ng Judges chapter 4 verse 1 to 3 ay ito. Ang Diyos ay nagtatayo ng leader sa tamang panahon kapag ang kanyang bayan ay nagsisisi at tumatawag sa kanya. Ang pamumuno ni Deborah ay hindi basta lumitaw. Ito ay sagot sa pagdaing ng bayan at patunay na ang Diyos ang tunay na hari at kumikilos sa kasaysayan. Ang ating pong magiging aplikasyon sa ating ngayon. Kapag may cycle ng pagkahulog at pagsubok sa ating buhay tulad ng naranasan o minsan sa pamilya at ministeryo, hindi ibig sabihin na iniwan na tayo ng Diyos. Minsan, pinapayagan niya ang paghihirap para may balik ang puso natin sa Kanya. Ngunit kapag tayo ay dumaing at bumalik sa Kanya, siya ay magtatayo ng Deborah sa ating panahon. Maaaring isang leader, isang kapatid sa pananampalataya o ikaw mismo para maging daluyan ang Kanyang pagliligtas. Ang mensahe, ang Diyos ay tapat magbangon ng leader para sa Kanyang bayan. Pero ang bayan ay kailangang matutong bumalik at sumunod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig. Salamat sa paalala na ikaw ang Diyos na nagtatayo ng mga leader sa tamang panahon at tumutugon sa pagdaing ng iyong bayan. Tulungan mo kaming huwag bumalik sa dating pagkakamali, kundi manatiling tapat at masunodin sa iyo. Kung tinatawag mo kami na maging tulad ni Deborah, matapang at may pananampalataya, bigyan mo po kami ng lakas ng loob upang sumunod. Naway magbunga sa aming buhay ang iyong mensahe. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming programang Tinapay mula sa Langit. Palagi po nating bulayin ang salita ng Diyos at ating pong i-share upang marami pong makapakinig at mapagpala
muli ninyo po kaming samahan bukas sa ganap ng 5:30 ng umaga. Maraming salamat po at glory to God.